sa kanyang panahon. Paano nga ba magiging malakas para sa kahinaan ng isang minamahal? Mga kaibigan, narito po ang naging karanasan ni Cindy sa ating dulang sa kanyang panahon. Cindy! Eto ako! Oy! Harold! Oh! Eto na yung isang banyerang bangus mo. Pwede yan. Nabunuhan ko na eh. Kaya sa akin ka na magbabayad. Ay, naku, salamat talaga, Harold. Buti na lang ipinagreserba mo ako na isang banyera. Kung hindi, wala na talaga akong abutang bangus na mabibili dito sa Fishport. Tanghali na eh. Kailangan talaga maaga ka sa pamimili rito. Oo nga. Yung iba nga dito na natutulog eh sa pag-aabang ng kanilang mga paninda. Kasi naman hindi rin ako makaalis ng maaga sa bahay. Alam mo na, ang dami kong obligasyon. Kaya, salamat talaga palagi sa pagmamalasakit mo, ha? Okay lang yon. Lagi naman ako nandito sa Fishport eh. Kaya lagi kitang may pagre-reserba ng mga paninda. Nasa na yung inarkila mong tricycle? Para maisakay ko na itong mga bangus mo. Ay, dun, sa may gilid ng Fishport pumarada. Tara! Magda! Hoy, Magda! Yan ka na naman, Ising. Kukulitin mo na naman ako eh. Positive ka nga ba o negative? Di pa nga ako nagtitest. Wala pa akong pambili ng test kit. Basta pag positive, sabihin mo agad sa akin, ha? Para makahanap din agad ako ng buyer. Oo na. Sige na, umalis ka na. Nakaalibadbaran ako sa pagmumukha mo eh. Basta maghintay ka lang, kukontakin kita. Naintindihan mo? Oh, gabi na. Bakit nakamukmuk ka pa dito sa hagdan, Obet? At saka, bakit may pasa ka sa mukha? Nakipag-away ka ba? Kinantsawan kasi ako sa labas eh. Na magiging kuya na naman daw ako. Dahil buntis na naman sa inay. Ano ba naman yan sa inay, ate? Ang tatanda na natin, wala pa rin tigil sa pagpapabuntis kung kani-kanino. Nakikipag-away tuloy ako dahil sa kanya eh. Totoo ba yung sinasabi mo? Oo. Dinatan ko nga kaninang suka ng suka sa may lababo eh. Nasaan ngayon si inay? Ando sa kawarto niya. Nakahiga sa papag niya. Nanlalata na kasusuka. Nay! Nay! Buksan niyo nga yung pinto! Mag-usap tayo, Nay! Ano ba yun, Cindy? Kung makakato ka naman, halos gibain mo na tong pinto ng silid ko. Inay, umamin ka. Buntis ka na naman? Oo. Bakit? May problema? Nay naman! Hindi ka na ba talaga titigil sa pagpapabuntis kung kani-kanino? Yung dalawang ipinanganak mo nito nakaraang magkasunod na taon, ni hindi namin alam ni Obet kung saan mo dinala. Tapos eto, buntis ka na naman? Pinagbili ko nga sa incheck, di ba? Huwag ka mag-alala. May bayar na si Ising sa pinagbubuntis ko. Kaya hindi madadagdagan yung mga pakainin mo. Yun nga ang masama, Nay eh. Ginawa niyo ng negosyo yung pagbubuntis ninyo. Bakit pa parang hindi niyo alam na malaking kasalanan niya kinasanayan yung yan? Bakit mo ba kasi ko pinakikialaman? Ay, mag-asawa ka na rin. Para yung sariling buhay mo na lang ang pakialaman mo. Ano, ha? Bitiwan mo ko. Bitiwan mo. Ano yung pagkakasakal mo sa akin dahil kung hindi tatagyak kita. Bibitiwan ko lang kayo. Kapag nangako kayo sa akin, hindi nyo napapatulan ng kahinaan ninyo. Yung nanay mong nangakit sa akin, siya nagbigay ng motibo. Ano Huling gagawin ko? babala na ito, Mang Bianong. Kapag nalaman kong pinakailaman nyo pa rin si inay, babasagin ko ng pagmumukha nyo. Ikadena mo kasi nanay mo.
O kaya pagsuotin mo ng chastity belt. Ano? Para hindi na mabuntis na kung sino-sino. Masyadong masamang bunganga mo! Ah! Ising, saan mo ba talaga ako paanakin? Masakit ng balakang ko. Hirap na ako sa kalalak. Doon sa nakita ko barong-barong sa gilid ng highway. Wala nakatira doon. Kaya safe tayo doon. Sigurado kang kahit sino walang nakasunod sa atin, ha? Oo, wala. Mahirap na. Baka masundan pa tayo dito ni Cindy. Mapupulilyaso tiyak yung mga plano natin. Wala sabi eh. Maniwala ka sa akin, Magda. Ha? Ising, sandali. O ano? Teka, nararamdaman ko basta pumutok na yata. Ano bigang ko? Ay, teka, pinili ko. Kailangan makarating muna tayo sa barong-barong. Ano ka ba? Ang anak na yata ako, hindi ko na kaya. Ano ba niyo, Sata? Ayan na. Ano ba sa saluhin? Ay, Diyos ko ha! Paano ko masasaluhin ng anak mo, Magda? Ginagawa niyong biro ni Aling Ising ang buhay. Mabuti na lang may mga barangay tanod na nagawi sa barong-barong sa highway. Nadala ka agad kayo dito sa ospital. Pati na yung sanggol na isinilang niyo. Alam mo kung bakit ako nagkakaganito. Nay, hindi tama. Hindi tama na kapag iniwan kayo ng lalaki nakabuntis sa inyo, ipalalaglag nyo o ipagbibili nyo na lang ang sanggol na dinadala nyo. Para sa kaalaman nyo, Nay, diniretso ko na rin yung buyer ng sanggol na kausap nyo ni Aling Ising. Wala naman akong inasam. Kundi ang makatagpo ng lalaki. Pagmamahal sa akin ng totoo. Eh, ang problema nga, inaanakan lang kayo ng mga natatagpuan ninyo. Pagkatapos, basta na lang itatalikuran. Kaya sana, itigil nyo na yung obsesyon ninyo sa kahanap sa lalaking akala ninyo ay hahango sa inyo sa kahirapan. Pero hindi pala. Cindy? Iniisip ko talaga kung ikaw nga yung nakita kong nakaupo dito sa sulok ng fishport eh. Gabi pa lang ah. Bakit nandito ka na? Dito na ako magpapalipas ng gabi, Harold. Teka, umiiyak ka ba? Bugtong-bugto yung mga mata mo eh. Sinay kasi. Nanganak na naman. Ang nakakainis, baka sa susunod na buwan, buntis na naman kung kanino. Kung alam ninyo, nananawa na ako sa pagsisikap. At sagad na ako sa mga problemang dinadala niya sa buhay namin. Apo nga dito sa tabi mo. Alam mo, pareho lang tayo ng kapalaran sa mga magulang. Ang nanay at tatay ko rin, puro sarili lang nila iniisip. Madalas nga, sinusugod ako dito sa fishport eh. Para manghingi lang ng mga pambisyo nila. Alak, sugal, ganun. Sa halip na sila maging suporta natin sa mga hamon ng buhay. Eh wala naman tayong aasahan eh. Kundi ang mga sarili natin. Kailangan nating kumilos. Pero siyempre, kailangan din nating manampalatayang pansamantala lang ang mahihirap na... Pep? O ba't nasa si Inay? Bakit basta nalang iniwan ng bata sa duyan? Hindi ko alam kung saan nagpunta ate. Nakukonsensya nga lang ako eh. Kaya hindi ko rin maiwan ang bata sa duyan. Binatean ko na rin. Kahit na inis ako kay Inay. Eh, ang problema nga, dahil alam niyang nandyan ka, tiyak na kung saan na naman siya nagpunta. Pagkatapos, ilang buwan pa matutuklasan natin, buntis na naman siya. Kapag nangyari yon, talagang lalayas na ako sa bahay na ito, ate. Hindi ko na kayang tiisin ang sobrang kahiya na dinadal sa atin ni Inay. Cindy? Ano pala eh? Inay, Cindy. ang akala ko... Naglagalag na naman ako. Abay, hindi.
Inilako ko yung mga tinda mong daing na bangus na nakita ko doon sa freezer. Niripak ko sa plastic ng tigta 3 piraso para ka ako madaling maibenta ng 300. Sana nga, tuloy-tuloy na po ang ganitong magandang senaryo sa bahay na ito, Nay. Dahil namulat akong tama ka, anak. Na kung gugustuhin ko lang mamuhay ng maayos, kayang-kaya ko. Kayang-kaya ko naman talagang gawin yun. Tsaka, bakit pa ako maghahanap ng pagmamahal sa labas ng tahanan ito? Samantalang, nandito naman kayong magkapatid. Nadarama ko ang pagmamahal sa inyo. Pero yun nga lang, sa tagal ng panahon nagbulag-bulagan ako. Inay! Kahit tagal kong inasama ang pagkakataong ganito, walang laman ang mga dasal ko kundi ang muli ninyong tingnan ng buhay sa tamang direksyon nito. Yung mga pagtitiis nyo sa mga kakulangan ko. Yun ang nagmulat sa akin para pahalagahan ang inyong mga pagsisikap. Lalo ka na, Cindy. Nay! Yung mga pagsasakripisyo mo. Ngayon ko nakita ang kahalagahan. Anak, maraming salamat. Maraming salamat. Sa kanyang panahon, paano bumuo ng isang positibong imahe ang isang ama sa isip at damdamin ng kanyang anak? Lalo pat ang anak ay may pangangailangang atensyong emosyonal. Mga kaibigan, narito po at ating pakinggan ang naging karanasan ni Celso sa ating dunang sa kanyang panahon. Naku, pambihira naman. Mara! Mara! Oh! Celso! Bakit? Pambihira, hindi ba nakikita? Ano? Natapunan ng gatas ng perwis yung batang yan ang long sleeve ko. Kung kailan nagmamadali ako. Noah? Bakit na naman Bihira. anak? Mami, sabon po gatas ko. Perwiso talagang batang yan. Lagi na lang may dalang konsumisyon. Perwiso. Hindi bale. May isa ka pa naman planchadong long sleeve sa closet. Magpalit ka na lang, ha? Sandali kukunin ko. Pero ba, dalian mo na. At may mahalagang meeting ako ngayon sa opisina. Oo. Nitong nakaraan, bigla na lang namatay ang mga ilaw nang may marinig akong pagputok ng kuryente sa itaas. Kaya pala, isinaksak niya ang isang putol na plug sa isang outlet. Kaya nga kita pinatawag ngayon para sabihin na hindi ito ang tamang eskwelahan para kay Noah. Mara. Anong ibig mong sabihin, Melba? Kasi parang may problema sa kanyang behavior. Ipasuri mo siya sa isang behavioral pediatrician para maipaliwanag ang kakaiba niyang mga kinikilos. Nangisilang ni Mara si Noah. Walang katumbas ang tuwa ko. Katuparan nga kasi yun ang pangarap ko. Ang magkaroon ng panganay na lalaki. Pero habang lumilipas ang mga araw, nagiging malayong pangarap na lang ang lahat. Pero kapag hindi nangyari ang ating mga inaasahan, hindi tayo dapat manlumo, Celso. Lalong hindi dapat mawala ng saysay ang lahat ng bagay. Samuel, nasasaid na ako sa pisikal, mental at emotional na lakas. Siguro lang, kailangan lang ng tiyaga at mahabang pasensya
Kahit sa mga simpleng bagay na dapat ituro kay Noah. Kailangan nasa maayos ang lahat. Mahirap sa umpisa pero matututunan mo rin. Sabi sa akin ng isa kong kakilala, maikli raw ang buhay ng mga katulad ni Noah. Kung totoo yun, pabor sa akin yun. Kaysa sa maging habang buhay ko sa magiging obligasyon. Naririnig mo ba ang sarili mo, Celso? Hindi pa man parang gusto mo nang magwakas ang buhay ng anak mo. At ano, Samuel, kaysa sa umubos pa kami ng pera sa kondisyon niya, pero mananatili pa rin siyang pasanin, sabihin mo nang masama akong ama, pero hindi ko pang hinayangan na ang kamatayan ni Noah. Taglay ng anak niyo mga sintomas ng isang may attention deficit disorder, Mrs. Pwede po bang ipaliwanag niyo sa akin ang tukol sa karamdamang yan ng anak ko, Doktora? May malaki siyang kakulangan sa pangunawa sa mga panganib na nakakasalamuha niya araw-araw. Halimbawa, ang matatalim na bagay, electrical outlets, posporo o anumang bagay na mapanganib. Pero nakakaaliw naman sa kanya. Kung sakali, paano po ang magiging gamutan, Doktora? Well, for 6 months, obserbahan ko pa rin ang kanya mga sintomas. Pero sa gamutang ito, kasama kayo sa proseso, Mrs. Dapat po kayo maging aware sa kinakailangan niyang atensyon na dapat din niya nakukuha mula sa pamilya. Masakit man aminin. Pero nakahiwalay ang buhay sa amin ni Noah. Lalo na kay Celso. Mara, ang mahalaga, dadaan na siya sa mga serye ng gamutan. Malaking ginawa yon para sa bata. Ang totoo, pinagtatalunan namin ni Celso ang pagpapagamot sa kanya, Melba. Ha? Bakit naman? Sayang lang daw ang pera. Ang mahirap, kapag talagang hindi niya tutustusan ang pagpapagamot ko kay Noah, saan naman ako kukuha ng pera? Siyang nangangasiwa sa finances namin. Sana naman, lumambot ang kalooban niya sa kalagayan ng anak ninyo. Na kung meron mang mapagkukunan ng lakas ng loob si Noah, yun ay walang iba, kundi siya. Kasi siya ang ama. Ako, ang palaging dasal ko, bigyan pa ako ng higit na katatagan ng Diyos at malakas na pangangatawan para mapangalagaan ko pa rin ang anak ko. Dahil wala naman tanging lilingap sa kanya, kundi ako. Anak? Bakit? Mami, si Daddy. Gagalit po si Daddy. Ito, tingnan mo, Mara. Tingnan mo. Oh, Sinulatan na naman ng batang yan ng mga outline ng disenyo ko para sa gagawin naming bagong construction project. Alam mo bang bukas ng presentation ng mga ito? kaya ba sinaktan mo na naman siya, Celso? Katulad ng palagi mo pananakit sa kanya sa mga pagkakataon nagkakamali siya. Oo, para magtanda siya. Para alam niyang limitasyon niya sa bahay na ito. Celso! Isang espesyal na bata si Noah. Hindi tayo ang uunawain niya, kundi tayo ang uunawa sa kanya. Hinahanap niya sa mga puso natin ng isang puwang na nahihirapan siyang matagpuan. Pagod na ako sa mga problemang dala ng batang yan. Alam kong ikaw ang huling maniniwala may problema ang anak natin, Celso. Alam ko, nahihirapan ka rin itong tanggapin. Mabutit alam mo. Kaya nga parang matapos ang ganitong palaging pagtatalo sa pagitan natin, magkanya-kanya na tayo. Anong ibig sabihin ng mga salita mo? Maghiwalay na tayo! Ano? Oo! Kung gusto mo pa rin makasama ang batang yan, bahala ka. Basta't ako ayoko na.
Ngayon, para hindi naman kayo maging kawawa, iiwan ko sa inyong bahay na ito. Samuel, bakit kayo nagpunta rito sa highway? Ano meron dito? Nakikita mo ba yung magamang yun na nakatira sa kariton? Sa gilid ng highway? Lagi ko namang nadadaanan yung magamang yan kapag papauwi na ako. May cerebral palsy ang kanyang anak. Mag-isa niyang itinataguy dito dahil iniwan siya ng kanyang asawa. Nakikita ko, nagtitinda siya ng bottled water. Umihinto sa tapat niya ang mga sasakyan kapag bumibili sa kanya. At higit doon, kailangan pa rin niyang mamalimos para sa mga gamot na kinakailangan ng kanyang anak. Para maibsan ang pagsumpong na sakit nito. Araw-araw. Wala siyang hinangad kundi ang madugtungan ang buhay ng kanyang anak. Tara, gumagabi na. Gusto ko na rin magpahinga. Pakihatid mo na lang ako sa parking lot para kunin ang kotse ko nun. Okay, sinabi mo eh. At siya nga pala, sa bisperas ng Pasko, maghahatid kami ng family ko ng Noche Buena package para sa magamang yan. Tradisyon na namin yan ang mag-anak namin taon-taon. Baka gusto mong sumama? Yan ba? Oo. Oh, sure. Bakit hindi? Pero alam mo, mas magiging masaya kung isasama mo si Mara at Noah sa araw na yun. Ha? Sinasabi ko sa'yo pare, napakagaan ang pakiramdam ng tumutulong sa kapwa. Lalo na kapag kasama ang pamilya. Hindi mo maipaliwanag yung sayang nakapaloob doon, Celso. Yay, Daddy! Noah? Sol, nagbalik ka. Oh, siyempre. Miss na miss ko ng gwapo kong anak. Right, Noah? Yes, Daddy! I love you, Daddy! I'm sorry. Masyado ako nagpadala sa aking mga pagkabalisa. Kung kaya, hindi ko na rin alam kung paano pa mabuhay ng tama. Wala tayong hindi malalampas sa mga paghihirap. Anak, Kung kaya hindi tayo dapat makadama ng kawalan ng pag-asa, Celso. napakatatag mo, Mara. Pinahahanga mo ko sa iyong katatagan at sa kakayahan mong magmahal ng walang kapalit. Wow! Mommy! Nakaya ko kabayo! Sure na! Wait ha? Kakawalan ko lang ang daddy mo. Naapangan tayo sa pagkabayo na yan. Alam mo, anak, Ayun! napakahirap na iyong kalagayan pero nagagawa mo pa rin lampasan ang lahat sa iyong mga sariling paraan. Pero ngayong natagpuan ko na rin ang iyong mundo, hindi ka na mag-iisa rito. I love you, son. I love you very, very much. Sa kanyang panahon. Nay, halina kayo ni Kuya. Kain na tayo. Pagsaluhan natin itong dala kong mga pagkain. Ano bang ulam yung dala mo, ha? Munggo at saka pritong isda. Galing ito sa paborito naming karinderya ni Martin. Masarap po kasi sila magluto doon. Sorada. Kayo ba ni Martin may relasyon na? Balita dito sa lugar natin na madalas ng pamamasyal. Oo, Kuya. 3 buwan na. Ay, anak, may asawa si Martin. Ay, 2 taon naman ho silang hiwalay na nung kanyang asawa, Nay. Eh, paano kung magkabalikan sila? Eh, di masasaktan ka na naman.
Tulad ng nangyari sa'yo sa ama ni Regine. Iba naman ho yung ama ni Regine. Talagang pinagtaguan niya ako at hindi pinakasalan. Si Martin, iba rin. Nangako siya sa akin pag-aaralin niya si Regine kapag nagsama na kami. Ang hirap sa'yo, ang dali mong mabola. Kung yun nga ang binata na ama ni Regine, hindi natupad ang pangako sa'yo. Di lalo na si Martin na may asawa. Kuya naman, May katwiran ng kuya mo, anak. Mag-isip ka naman sana para hindi ka na muling madapa pa. Nandito na tayo sa park. Ano ba yung sasabihin mo sa akin, Martin? Sige na, sabihin mo na't naiinip na ako. Huwag ka sana magagalit sa akin, ha? Ano ba yun? Bakit nahihirapan ka magsalita? Sasabihin mo ba magsama na tayo? O ipayag ako. Ikaw lang naman hinihintay ko eh. Hindi yun, Zulaida. Hindi. O ano? Nung makalawa, nagkita kami. At muling nagkaunawaan ang aking asawa. Ano? Nagkabalikan kayo? Paano ako? Zulaida, pasensya ka na. Pero, noon pa lamang lang ligawan kita. Alam mo lang, hiwalay ako sa asawa. Pero ngayon, nagkabalikan na kami. O kaya ngayon, bibalik mo na ako? Ganon? Zulaida, Akala ko ba naman magsasama na tayo? Sabi mo pa nga sa akin, pag-aaralin mo si Regine. kalimutan mo lang lahat yan. Pati ang mga sandaling pinagsamahan natin. Ito si Aling Zoraida. Wala ba siya? Si Lola Doray lang narito eh. May overtime kasi si Inay sa garments. Buti na lang. Payag ang nanay mo na makapag-boyfriend ka. Kahit 17 ka pa lang. Kaya walang problema kahit madalas ako rito. Si Lola, tutol. Kasi bata pa raw ako at katatapos lang ng high school. Pero si Inay okay lang sa kanya ang relasyon natin. Kasi may nobyo din siya eh. Si Mang Martin. Anak, pwede ba tayo mag-usap? Sige po, Inay. Ano Gusto po ko, yun? magsabi ka sa akin ng totoo. Inay? May nangyayari na ba sa inyo ni Edwin? Po. Yung totoo, anak. Opo. Ilang beses na po. Ay, Diyos ko. O kung ganun, dapat ka na niyang panagutan. Nay, hindi naman po ako buntis eh. Eh, siya ang unang nakagalaw sa'yo. At sapat yun, para panagutan ka niya. Hindi pa po kami ready na pakasal. Ano? 17 pa lang po ako. Si Edwin naman, kahit 22 na, wala pang matatag na trabaho. Extra lang siya sa pinapasada niyang jeep. O di ba kisamahan ka niya? Magsama kayo. Ano po? May nakita akong bahay na paupuhan. Malayo dito. Pero mura lang doon. O, doon kayo lilipat, ha? At doon na rin kayo magsama. Sabihin mo kay Edwin yan. Kung talagang mahal ka niya at ibig panagutan, pakikisamahan ka niya. Ano ka ba naman, Zoraida? Bakit mo pinayagan mag-live-in ang iyong anak at si Edwin? Napakabata pa ng pamangkin ko. Abay ako nagulat sa ginawa mo, anak. Pati na rin sa pag-alis mo din sa lugar natin. Mabuti na rin yung ginawa ko, Nay. Kuya, para hindi na sila kung saan-saan pa nagde-date. Tsaka isa pa, gusto ko rin makalimutan si Martin. Kaya umalis na kami doon sa lugar na yun. At idilamay mo pa ang anak mo sa maling pagpapasya mo.
Hindi ka na talaga natuto, Zoraida. Huwag sana mapahamak ang iyong anak dahil diyan sa ginawa mo. Kumusta na apo ko, anak? Ay, ayun o. Naisilang niya na yung pangalawa nilang anak ni Edwin. At Jack, marami ka na namang utang dahil cesarean siya. Ganun na nga. Umiiyak ka. Hirap na kasi ako na hindi na ako makaahon sa mga utang. Hindi naman kasi makayang itaguyod na mag-isa ni Edwin ang pamilya niya. Ito ang sinasabi namin sa iyo ng kuya mo. Hindi ka dapat naging pabigla-bigla sa pagpapasya. Nagsisisi na nga ako sa ginawa ko. Dahil doon na hindi na nakapagkolehiyo si Regine. Wala na. Nandyan na yan eh. Nangyari na eh. Paano ko pa maitutuwid ang pagkakamali ko? Anak, Ang gusto ko sana ngayon, matulungan silang makabangon. Lalo na ngayon na may mga apo na ako sa kanila. hindi lang sila ang dapat makabangon, anak. Maging ikaw. Paano? Paano ko gagawin lahat yun? Nay? Nagpadala na pala ng pera si Nanay Zoraida. Oo, Edwin. Unang sahod niya ito sa ibang bansa. Bili niya, mag-ipon ako para makabili raw ng bahay at lupa. Makapagpatayo ng tindahan para pagkakitaan ko. At tricycle naman upang maging hanap buhay mo. Ang bait talaga ng nanay mo. Nahiya ako. Dahil hanggang ngayon, hindi ko kayo kayang itaguyod ng mga anak natin. Kaya nga tinutulungan tayo ni Inay na magkaroon ng magandang kinabukasan, pati na ang mga anak natin. Oo, kaya wag natin... Ay, David, mabuti napasyal ka. Ay, talagang pupunta ako sa inyo mamaya eh. Bakit po? Ay, alika, pasok ka muna, pasok. Para hindi tayo dito sa pinto nagkukwentuhan. Oh, may groceries kayo, ha? Hindi akin yan. Naitabi ko na yun sa akin. Para sa'yo yan. Sa akin? May package ang kapatid mo kina Regine. Dinala ng pamangkin mo. Yung pinabibigay sa atin ni Zoraida. Hindi tayo nakakalimutan ng kapatid ko, ha? Ay, tama ka. Alam mo ha, pagkausap ko siya sa cellphone, lagi siya nagpapasalamat sa iyo. Dahil daw sa pagtulong mo, para siya makapagtrabaho sa ibang bansa. Eh, kahit namang galit ako sa malimpasya niya, hangad ko pa rin na maituwid niya yun. Dahil kapatid ko siya at mahal ko. Talaga, anak? Opo, Nay. Nay, paayos na po namin ni Edwin. At ang cute ng bahay natin. Nakapagbukas na rin po kami ng tindahan at bigasan. Ito po ang inaasikaso namin ni Edwin ngayon. Oy, salamat naman. Nasisinop niyo ang perang pinapadala ko. Eh, syempre naman po, ayaw namin masayang ang paghihirap niyo, Nay. Ang pag-iipunan naman namin ay ang tricycle na bibilhin natin. Ay, sige. Sige, anak, gawin niyo. At patuloy ko kayong susuportahan. Oh, bakit kayo umiiyak, Nay? Wala, masaya lang ako. Dahil nakikita ko na sulit ang paghihirap ko dito. Inay! Kuya David! Ay, Zoraida! Anak! Zoraida, salamat at narito ka na uli sa bansa Oo natin. nga, kuya. Makikita mo na rin ang ating mga apo kay Regine at Edwin. Malalaki na sila. Sabik na nga akong mayakap sila, inay. At lalo kang matutuwa dahil malago na
ang kabuhayang ipinundar mo. Kaya nga, ipakakasal ko na sina Regine at Edwin ngayon upang lubusan ng maituwid ang aming mga pagkakamali. Sa kanyang panahon. Hiram lang ang buhay. Kaya dapat pahalagahan. Sino mang magpakasakit ay ginagantimpalaan sa kanyang Panahon. panahon. Kapag may simula, may wakas. Maraming maaaring maganap. Mga bagay na hindi natin inaasahan. Ito ang hiwaga ng buhay. Sa bawat yugto, may masama at kabiguan, pangungulila at kalungkutan na tila walang katapusan. Panginoon, laan akong magdusa sa kasalanang nagawa. Nagsusumamo po ako sa inyo. Pakain niyo po sa tamang landas. Ang lahat ay magbabago, mananaig ang matuwid, mangingibabaw ang kaligayahan, at maghahari ang kapayapaan dahil walang mahirap, walang mayaman. Lahat ay pantay-pantay sa kanyang panahon. Karamihan sa mga nagsasakada o yung mga umaani ng tubo ay nakararanas ng hindi makatarungang pagtrato. Dugo at pawis ang kanilang puhunan para lamang makatanggap ng barya-baryang sahod. Mga kaibigan, pakinggan natin ang naging karanasan ni Mike sa ating dunang sa kanyang panahon. Halos tulog na ang mga kasama natin. Ikaw, Mike, bakit hindi ka patulog? Ayos ka lang ba, anak? Ayos lang po ako. Medyo mainit lang po dito sa loob ng container. Hindi po sa nagre-reklamo ako, pero bakit kasi dito pa tayo pinapatulog ng amo natin? Ganito talaga dito, Mike. Sa isang container lang halos 200 mga sakadang nagsisiksikang matulog dito. Ang hirap po palang maging sakada. Pagkatapos ng buong araw ng paggapas ng tubo, sumakit po ang buong katawan ko. Kasi hindi ka pa sanay. Pero kapag tumagal-tagal na yan, masasanay din yung katawan mo. Alam mo, humanga nga ako sa'yo kanina. Talaga po, Itay? Oo, ang bilis mong kumilos. Kaya marami kang nagapas kanina. Sa bagay, 14 ka pa lang. Nung ganyang edad ako, maliksi din ako. Medyo nalulungkot lang po ako. Kasi kahit marami po akong nagapas, maliit na halaga lang din po ang katumbas nun. Marami po kasi tayong babayarang utang. 20,000 piso din ang utang natin kina Ma'am Emmy. Pero hindi pali, anak. Magsikap lang tayo sa pagtatrabaho. Mababayaran din natin yung mga utang natin.
Tay, marami na po akong nagagapas. Mabuti naman kung gano'n. Mukhang pagod na po kayo. Saka konti pa lang nagagapas ninyo. Siguradong paparusahan kayo ni Ma'am Emmy. Hayaan mo na yun. Sanay na akong maparusahan. Kunin niyo na po tong ibang tubo na nagapas ko. Naku, wag na anak, wag na. Tay, sige na po. Sa inyo na po yung mga yan. Salamat ha. Nino! Mike! Bino! Manuel! Kiko! Lahat kayo dyan! Pinapatawag kayo ni Ma'am Emmy! Itigil niyo muna yan at dumiretso kayong lahat sa warehouse. Bilisan niyo! Tara na anak. Sundin na natin ang amo natin. Hindi na nagagapas ninyo. Ha? Nilo, Mike, hindi ko kayo binabayaran sa pagiging makupad ninyo. Pasensya na po, Ma'am Emmy. Kung ganyan ko konti lang ang nagagapas ninyo, paano kayo makakabayad sa mga utang niyo sa akin? 20,000 pesos din yon. Huwag po kayong mag-alala. Biblisan po namin ang paggapas. Kung hindi mo na kaya, Nilo, sabihin mo lang para mapalitan na kita. Hindi ho. Kaya ko pa po, ma'am. Talaga, ha? Sa itsura mo yan, parang hindi mo na kaya. Tay, ayos lang po kayo. Namumutla po kayo. Sige na. Bumalik na kayo sa trabaho. Dali! Opo, ma'am. Tayo na po, tay. Anak, nahihilo. Uy. Itay! Ano nga sa inyo? Itay! Gising, Itay! Itay! Mataas pa rin ang lagnat ng tatay mo. Siguro napagod na gusto si Nilo sa paggagapas, kaya nagkasakit. Oh. Mike, huwag kang mag-alala sa akin. Gagaling din ako agad. Bino! Kumusta na yung si Nino? Ma'am Tina, eto po, pataas pa rin po ang lagnat ni Nilo eh. Nilo, tinawagan ko na yung asawa mo. Susunduin ka na niya bukas. Ha? Ano po? Pinapauwi ka na ni Ma'am Emmy. Dahil anihan ng tubo ngayon, hindi pwedeng magkulang sa tauhan. Kaya papalitan ka na niya. Pero, Walang pero-pero. Utos na mismo yun ang may-ari. Si Mike na lang ang matitira dito para magtrabaho. Mamanahin din niya lahat ng utang mo. Nilo, huwag ka nang malungkot. Akong bahala sa anak mo, ha? May punto din si Ma'am Emmy. Kailangan niyo pong magpahinga na sa pagtatrabaho sa sakada. Huwag po kayong mag-alala. Pagbubutihan ko po ang trabaho ko. sige. Pumapayag na akong umuwi. Bino, salamat ha. Eh, Protektahan mong anak ko ha. Nilo, ang anak natin! Aba, Mike! Bakit ka umuwi? Anong nangyari? Pansamantalang pinasara yung asyenda hanggat hindi po natatapos yung kasong hinaharap nila. Bakit? Anong kaso? Mga abuso po sa mga manggagawa. Itay, Nay, pasensya na po pero wala po akong maibibigay na pera sa inyo. Naiintindihan namin, Mike. Ang importante sa amin ng tatay mo, nakauwi ka sa bahay ng ligtas. Oo nga, tara. Pumasok na tayo sa loob ng kubo natin. Ako na magdadala niyang bag mo. Salamat po, Itay. Anak, Po kayo dito habang wala ako. eto, ang tatay mo nung gumaling sa sakit niya ay nagtanim ng mga gulay sa paligid ng kubo natin. Kaya nga, kahit walang pera, ayun, nakakakain pa rin kami. Pero hindi namin hinayaan na palaging walang pera ang mga bulsa namin. Nagdilihensya kami. Ang totoo niyan, madalas gumawa ng nilupak ang nanay mo at itinitinda niya sa palengke. At malagay yung ubos, anak, ha? Wow! Buti naman po kung ganon. Ikaw naman, Mike. Anong plano mo ngayong sarado na ang asyenda? Titigil na po ako sa pagsasakada. Maghahanap po ako ng ibang trabaho, Nay. Siguro, luluwas po ako ng bayad sa mga susunod na araw para mag-apply. Sana po, may tumanggap sa akin kahit na magkikinsi pa lang ako. Uy, tiwala naman ako na makakahanap ka agad ng trabaho. Pagsisikapan ko po yung Nay, Tay.
para sa pamilya. Ay, salamat. Gabayan ka nawa ng Panginoon sa mga plano mo sa buhay, anak. Hello? Anak! Mabuti naman po at natanggap niyo na yung pinadala kong cellphone at saka pera. Ay, oo. Tuwa nga kami ng tatay mo kasi makakausap ka na namin kahit nasa malayo ka. Kamusta naman po kayo dyan? Ay, eto, ayos naman kami dito. Alam mo ba, palaging ubos yung mga nilupak na binibenta ko sa palengke. Tinutulungan ako ng tatay mo sa pagbebenta. Ay, ikaw, anak, nahirapan ka ba sa trabaho mo? Mahirap po ang pagiging houseboy. Pero kaya ko naman po. Palaging wala sa bahay yung mga amo ko kaya nakakapagpahinga rin po ako. Mababait pa naman ang iyong mga amo. Opo, mababait po sila. Lalo na si Ma'am Ivy. Palagi nga po nilang sinosobra ng sahod ko kasi gusto nila ang trabaho ko. Kaya po ako nakabili at nakapagpadala ng cellphone sa inyo. Salamat sa Diyos kung ganun. Ibang-iba po yung trabaho ko ngayon kaysa sa dati, Nay. Napakaganda ng trato sa akin ng mga amo ko. Kaya hindi ko po sisirain ang tiwala nila sa akin. At pagbubutihan ko palalo ang trabaho ko. Ay, oo, tama yan, anak. Kaya sobra-sobra po ako nagpapasalamat sa Panginoon. Dahil sa kabila ng mga pagsubok na dumaan sa atin, dinala pa rin niya ako sa tamang landas. Sa kanyang panahon. Hanggang saan nga ba kayang ipagdamot ang kapakanan ng mga minamahal dahil lamang sa pansariling interes? Mga kaibigan, pakinggan po natin ang naging karanasan ni Naida sa ating dunang sa kanyang panahon. Knock-knock! Tita, nandito na naman po kami ni Kuya Rans. Makikikain na naman po kami na almusal. Tama ang dating niyo dahil patapos na ako magluto ng agahan. O, hala sige, magsiupo na kayo sa hapag. Ipaghahain ko na kayo. Ang bango mo talagang mag-gisa, tita. Malayo pa lang ako, naamoy ko ng paborito kong ginisang corned beef. Ako, syempre, yung homemade tocino po ninyo, tita. Oo nga. Napakasarap po talaga noon. Hayaan nyo. Kapag naipagawa ko na ang bahay na ito, bibigyan ko kayo ng sarili nyo mga kwarto na kumpleto na rin sa mga pangangailangan nyo. Oo. Oo, para mas makapag-aral kayo mabuti. Saka para hindi na kayo palipat-lipat pa. Talaga po, tita. Yun naman talagang plano ko. Kapag nakuha ko na yung retirement money ko sa trabaho, pagagawa ko itong 3 palapag. Yung first floor, doon ako pupwesto. Yung second floor, para sa inyong mag-anak. Siyempre, may sarili din kwarto ang tatay at nanay nyo. Yung 3 palapag, kapag merong mahahalagang okasyon, doon natin gaganapin. Wow! Excited na po talaga akong magkatotoo yung mga plano niyo, tita. At saka para hindi na rin kayo nalalayo sa paningin ko. Oh, Para sa ganun, hindi na rin ako nag-aalala. Gusto ko kasing makatiyak na palagi kayo nasa maayos na kalagayan. Hoy! Naida! Oh! Bigyan mo pa nga ako ng alak! Talo na ako eh! Kaya magpapakalasing na lang ako! Sige na! ay, Naida! Ay, pagdalagin mo ka muna ako ng ulan! Ay, makabawi ako! Nasaan na? Malaki na yung talo ko rito sa pagpagalan mo! Ay, nakapahutakin mo muna ako! Teka, sandali lang. Isa-isa lang, mahina ka laban. Ito na yung 2 case ng alak saka 5 pakete ng sigarilyo yung pinabili mo. Buti pa siguro mag-stock ka na ng marami para hindi na ako pabalik-balik pa. Alam mo namang mainit sa atin ang mga mata ng mga tao sa labas. Hoy, ang tanong, sinarado mo bang mabuti yung pinto? Para kung
Kung sakaling magkakipitan makakatakbo agad tayo doon sa lusutan doon sa likod. Oo naman. Ano? Ano yung malalakas na pagkalampag ng pinto natin, Rene? Sigurado mga pulis yan. Mabuti pa tumakas na tayo, Naida. Teka, yung mga pera sa lamesa ng mga tao. Hayaan mo na mga pera yun. Anong gusto mo? Sumuka tayo ng pera kapag nahuli tayo ng mga pulis. Ang ina! Tumakas na tayo sa lusutan doon sa likod. Bilis! Masago namin to! Isa! Dalawa! Tatlo! Mabuti na lang pala, wala sa bahay niyo mga anak niyo kagabi. Kung hindi, madadamay pa sila sa kalokohan yung mag-asawa. Lagi namang nandun kay Ate Ande ang mga yon. Halos hindi na nagsisiuwi sa estero. Paano nga, doon sila nakakatagpo ng kapanatagan. Naturingan kayo ni Rene ang mga magulang, pero kayo pa nagdadala ng gulo sa mga buhay nila. Basta, kung gusto nilang tumigil kami sa ganitong diskarte, kapag nakatapos sila ng pag-aaral at taga-trabaho, ibigay nilang lahat sa amin ng tatay nila yung pera nila, tapos... Ay, Rene, halika. Tingnan mo itong kwarto yung pinagawa ko para sa inyo ni Naida. Oy, kumpleto ito, ha? May banyo at lababo. Para mas madali kung gusto niyo magluto. Ang ganda, Ate Andeng. Parang kondominyo bang itsura. Saka hiwalay naman ang hagdanan niyo sa daanan ko. Kaya malaya kayong makakagalaw dito. Hayaan mo, ate. Pag-uusapan namin ni Naida ang tungkol dito. Ay, basta kung kailan niyo gusto lumipat. Walang problema. Kayo na ang binibigyan ng maayos na tirahan, ayaw nyo pa. dahil kapag lumipat kami sa bahay ni Ate Andeng, tiyak magbabayad kami doon ng tubig at ilaw. Samantalang dito sa estero, libre lahat, oh. Ano, mas gusto nyo pang nabubuhay kayo sa illegal. Isa pa, kapag doon kami tumira, paano na yung diskarte namin ni Rene? Pwede ba kaming magpasugal doon maghapon at magdamaan? Kung tutuusin, ikaw lang ang nagmamatigas. Kung si Rene lang, sunod-sunuran lang yun sa'yo. Masyado mong kinokontrol ang utak ng asawa mo. Kasi nga ako lang ang may utak sa aming mag-asawa. Si Rene, hindi yun mabubuhay nang wala ako. Kaya hindi rin yun naalis dito sa estero. Ilabas mo ang anak ko! Dahil kung hindi, babasagin kong lahat ng salamin na mga bintana mo! Ay, Naida! Ay, susunod na Joseph! Ano ba pumasok sa utak mo at binabato mo mga salamin sa mga bintana ng bahay? Ano? Inaangkin mo na yung mga anak ko, ha? Ayaw mo na silang pauwi sa estero? Naida, ang mabuti pa pumasok ko muna rito sa loob ng bahay. Dito tayo mag-usap. Kung inaakala mong ikaw ang makikinabang sa pera ng mga anak ko, kapag nagkatrabaho na sila, nagkakamali ka. Akala mo ba papayag ko, ha? Naida, nakikiusap ako sa'yo. Ilabas mo ang mga anak ko! Ano? Ilalabas mo? O baka gusto mong basagin ko lahat ng salamin ng mga bintana mo? Ha? Naida! Nang dahil sa kakitiran ng utak ninyo, tingnan nyo! Muntik na mamatay si tita dahil sa pagtaas ng presyon niya. Mabuti na lang pala, dumating kami ni Kuya Rans. Naisugot ka agad namin siya sa ospital. Ano ba kasing pumasok sa isip nyo? At sumugot kayo at nagwala sa bahay ni Tita Inay. Paano nga? Hindi na kayo umuwi dito sa estero. Hindi nyo rin kasi alam ang pinagdadaanan ko kapag hindi ko kayo nakikita. Nay, kasagsagan na po ng pagre-review ko para sa mga examination namin sa school. Kaya kailangan ko ng tahimik na paligid. Sa estero, paano ako makakapag-aral doon ng maayos? Sa gitna ng ingay ng mga manunugal ninyo. Malapit na pong engineering board exam 9. Kaya bukod sa pag-attend ng review classes, nagsa-self-review na rin po ako.
Mahalaga nga kasi yung bawat oras bago dumating ang araw ng board exam. Kaya hindi na rin po ako makakasaglit dito sa estero. Kasi pakiramdam ko, kinalimutan yun na ako bilang inyong ina. Nawala na akong halaga sa inyo. Nay, alam nyo, mas magkakaroon po tayong lahat ng kapanatagan ng loob. Kapag tinanggap yung alok ni Tita Anding na doon sa pinagawa niyang kwarto, doon na kayo tumira. Tama po si Kuya, Nay. Iwan niyo na po ninyo ang buhay estero. Magsama-sama na po tayo sa bahay na ipinatayo ni Tita Anding. Ate Andeng? Oh, Rene. Butit napunta ka rito. May ilang kagamitan kasing iaakyat dito sa kwarto nyo. Mainam na ikaw na nga mag-asikaso nun. Siya nga pala ate, may kasama ako na gustong makita ang kwartong ito na pinagawa ko para sa amin. Magandang araw sa iyo, Ate Andeng. Laida! Halika. Tayo na sa loob. Para makita mo yung kabuuan ng titirahan nyo ni Rene. Totoo nga palang sinabi ni Rene. Napakalaki ng kwartong ito. At maaliwala. Halika. Para makita mo rin ang isa pang surprise na naghihintay sa iyo rito. Halika. Ayan, Electric sewing machine. Di ba noon nananahig ka ng mga kurtina at kobre kama? At sa mga punda na itinitindan mo sa baklaran? O ayan, may magagamit ka ng makina sa muli mong pananahi. Ang totoo, matagal ko ng pangarap ang ganitong makina, Ate Andeng. Pero bakit naman hindi ako makaipon-ipon sa mga perang nanggagaling sa pasugalan? Palibasa, naisusugal ko rin. Ay, nakakalimutan mo ng lahat ng mga pangit na karanasan mo sa estero na ita. Nandito na kayo ni Rene sa bago niyong tirahan. At ang magtulungan, ang pinakamaganda niyong magagawa sa bagong buhay na bubuuin niyo rito. Ate, sorry. Lalo na sa pangit na pakikitungo ko sa'yo, simulat sa pool. Aminin ko, nagkamali ako ng pagkakakilala sa'yo. Masyado akong nakadama ng inggit sa atensyon at pagmamahal na binibigay sa'yo ng mga anak ko. Naida, ikaw ang kanilang ina. Nasa iyo ang lahat ng karapatan mula sa pagkalinga. Pagdating sa inyong mga damdamin, kayo pa rin mag-iina ang magkakaunawaan. Nandito lang ako para umalalay sa inyong mga pangangailangan. Ay, salamat, Ate Andeng. Napakabuti mo. Maraming salamat sa pagtanggap sa aking mga kakulangan at pagtutuwid sa aking mga pagkakamali.